Ngayon ay pag-aaralan natin ang patsim or ang final consonant. Ngayon ay ang ating example ay isang Filipino word na sayang. So sa sayang na word is may dalawa tayong syllable which is si sa at si yang. Kung makikita natin sa first na part, si sa ay binubuo ng S bilang consonant at A bilang vowel. Sa pangalawang pantig naman ay mayroon tayong yang, si Y na consonant, si A na vowel, at yung NG is yung final consonant o sa Korean ay patsim. Kung titingnan natin, ang sayang ay may final na consonant na NG pero nasa isang linya lang sila kasi yun yung ating rule sa pagsusulat. Kung gagamitin natin ang hangul sa pagsusulat sa word na sayang, mai-emphasize ang syllable or pantig. Dito ay makikita natin saya plus ng iyong or yung circle equals sayang. So ang final consonant or patsim ay andyan siya sa ibaba ng ya. Ngayon, kung ihahambing natin ang way natin sa pagsusulat ng word na sayang at gamit yung hangul, makikita natin na ang final consonant sa ating way ay andun lang siya sa iisang linya. Pero kung gamit ang hangul, andun siya sa ibaba ng isang pantig. Ngayon ay another example na po tayo which is sa. Sa meaning for or by. Kung lalagyan siya ng final consonant na niyan, magiging san ang tawag sa kanya, which is mountain siya in English. San. San. Next is che. Che. Kung lalagyan natin siya ng consonant na gilt, magiging check. Check, meaning book. Another is so. So, meaning cow or small. Paglalagyan siya ng niyan, magiging son. Son. In English, hand. Palaging tatandaan na ang patsim or ang final consonant ay andun siya palagi sa ibaba ng isang pantig. Sana ay may natutunan po kayo sa video na ito. Yun lamang po at happy learning!